Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga kalusugan? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi ay pangatlong gabi na ng ating pag-aaral tungkol sa kalusugan. At ngayon ang ating topic ay tungkol sa how to enhance our brain power or paano natin mapapaganda pa ang ating power ng ating utak. So alam niyo po ba na ang pinaka-powerful na organ sa ating katawan ay ang ating utak? Ang utak natin ay control center ng buong katawan. Pero hindi ibig sabihin nito, hindi na masyadong importante yung iba nating mga organs, okay? So kung magkakaproblema ang utak, maaring tayo ay hindi makagalaw, hindi makapagsalita, or mawawala tayo sa sarili kapag tayo ay may mga problema. Ang brain natin ay very powerful and ito ay nagko-control ng ating emotions at ito rin ang nag-uutos sa atin kung ano yung dapat natin gawin, ano yung magiging kilos natin. And isa sa amazing na mga bagay ay ang brain natin ay kayang mag-store ng napakaraming informations at hindi napupuno ang ating memory capacity. Diba? Subalit, sa hindi magandang lifestyle ng mga tao ngayon, ang brain power ay pahina ng pahina. Nararamdaman niyo po ba yun sa inyong sarili? O sa inyong pong sariling pag-iisip? Minsan, nagsastruggle tayo mag-store ng mga information or madali tayong makalimot. Yun ay dahil humihina na yung brain power natin. So, paano po natin ma-enhance o paano natin mapangalagaan ang atin pong or ang kalusugan ng ating utak? Meron pa bang ikakaganda ang ating pag-iisip or ang ating function ng ating utak? Siyempre, meron pa, hindi pa huli ang lahat. So, una ay physical exercise. Kapag tayo ay nag-exercise or nag-exercise, mas gumaganda ang daloy ng dugo papunta sa ating utak at nadideliver ng maayos ang oxygen at mga nutrients na kailangan ng ating utak, and at the same time, nag-heal din po ang mga brain cells natin na nasisira araw-araw. So, syempre, mahalaga rin po na meron tayong regular na mental exercise, katulad ng pag-memorize ng Bible verses, mga lyrics ng songs, or paglaro ng mga mental games like puzzle or word games. So, hindi po yung paglalaro ng ML or kung ano-ano pang mga very harmful na mga laro. So, nakatulong rin po ang pag-learn or pag-practice ng mga musical instruments. So, next po ay pagkakaroon ng sakto or wasto na pagtulog. So, kapag natutulog po ang tao or natutulog tayo ng 7 to 9 hours regularly, mas sumahaba ang ating focus, mas nagiging mabilis sa pag-solve ng mga problema, mas maganda ang ating decision making, bababa rin ang depression or ang risk ng depression at Alzheimer's disease, at gaganda ang ating memory. Hindi rin tayo madaling mairita sa mga tao or sa paligid natin kasi nasa magandang kondisyon ang ating utak. And next po ay pagkakaroon or pag-practice ng healthy na diet. Ang brain natin ay mas gumaganda ang function kapag kumakain tayo ng mas healthy at nutritious na mga pagkain. So, pero tandaan po natin, hindi po lahat ng mga nutritious na pagkain ay healthy sa ating katawan. Bakit? Kasi napakaraming mga processed foods na marami namang nutrients, pero hindi siya healthy sa katawan natin. For example, yung ice cream. Yung ice cream ay very nutritious siya. Marami siyang nutrients, pero hindi siya healthy dahil sa pag-prepare, okay? Kung paano siya ginawa at kung ano yung mga ingredients niya. So, kumain po tayo araw-araw ng mga green leafy vegetables or mga green na mga dahon, katulad ng malunggay, spinach, at iba't ibang uri ng talbos. Ang nuts ay maganda rin po sa ating utak at iba't ibang klase ng mga prutas. Iwasan po ang kumain ng mga junk foods at matatamis na pagkain at inumin, lalo na ang mga inumin na may caffeine,
katulad ng coffee or kape at mga soft drinks. Yan po ay nagpapababa or nagpapahina at sumisira ng ating brain power. So, and kapag healthy po ang ating mga kinakain, palagi mas magiging madali po ang pag-manage ng stress. And according po sa studies sa mga estudyante, kapag sila po ay healthy ang kanila pong kinakain, laging nutritious, sila po ay mas mataas ang score na nakukuha sa kanila pong mga exams. So, next po ay uminom ng sapat na tubig. So, isa sa dahilan po kung bakit nakakaranas tayo ng pananakit ng ating ulo, yun ay dahil kulang po tayo sa pag-inom ng tubig. Dahil nadidehydrate din po ang ating utak. Kapag dehydrated po tayo, nagsasuffer po ang ating utak at may mga nasisirang mga cells. So, I know marami pong mga tao na hindi masyadong mahilig kumain or uminom ng tubig. Kasi mas nasanay po sila sa mga inumin na may lasa, may kulay, matamis. So, yun po ay very unhealthy po na practice. So, I hope habang wala pang mga sakit, wala pa kayong mga nararanasan na mga karamdaman, ay mag-change na po ng lifestyle dahil mas mahal po ang magkasakit. So, in summarized, ang pag-enhance po ng ating brain power ay nakadepende sa ating self-discipline or disiplina sa sarili, pagpipigil sa sarili, and syempre yung pagkakaroon po ng regularity sa lahat ng ating mga good practices. Hindi yung ngayon healthy yung practice ko, bukas iba na naman, back to unhealthy practices or mga unhealthy na habits. So, i-try po natin na maging intentional sa atin pong araw-araw na mga gawain para sa atin pong kalusugan, para po sa ating brain. Dahil kapag healthy ang ating brain, ang ating utak, mas magiging maganda po ang result ng atin pong mga ginagawa. And before I end, ay gusto ko pong i-share sa inyo ang isang Bible verse. So sabi po dito, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. So, Romans 12 verse 2. I hope na lagi po nating tandaan ang pagbabago sa ating kalusugan ay nagsisimula sa atin pong isipan. Kaya ingatan po natin at pangalagaan ang atin pong utak or ang ating brain. God bless us all. Thank you for listening.